Okay, good morning, Ah, gold tayo today, Very clear naman yung bias natin from monthly, weekly, and daily are all bias ng bullish bias tayo, And then, kanina, nag-enter tayo ng trade. So, okay naman, tumaas. Kaya lang, after 3 hours, ito yung naging drop, So, pag-usapan natin yan, ano ba ang approach diyan to protect our capital sa mga ganyang drop, Imagine niyo kung ah, $100 lang yung pera nyo, tapos nag-drop ng ganyan, ilang drop niyan? Ang drop nito ay halos 935 pips kung 0.01 yan, lot size. So, 93 na kaagad ito. So, ibig sabihin, wala nang matitira sa pera. Yan. Kaya pag maliit yung kapital, dapat ang stop loss mo is medyo tight. Kaya dapat pumapasok ka sa lower time frame. So, yan yung pwedeng maging mangyari. No? Ano ba yung ginawa ng market? If we will start from October 13, 13 is Monday. Today is 17, Yan. So, nung Monday, nag-open dito, diretso. Yan. So, kung ikaw yung trader, ang iisipin mo dyan, talagang bullish naman talaga. Ayan, bullish talaga yan. So, that is 1,312 pips. Ayan. Then, the following day, akyat siya uli. Magmula dito hanggang dito. Ayan. Pero bumalik. Ayan. Bumalik siya ng napakalaki. Malamang ito, mahigit 1,000 ito. Ayan. Naging balik niya. Retracement niya is, ayan. 900 din halos. 900. So, ano yung, anong tawag natin sa galaw na to, Ayan. Long term kasi natin is bullish. Ano tong galaw na to? Ito yung tinatawag na stop loss hunting. Liquidity sweep. Ayan. Parang gano'n, So, iisip kasi ng marami, di diretso na. So, ang mangyayari dyan, mga buy, stop loss sa ilalim, buy. So, iniisip nila, tutuloy yan tumaas. Tumaas naman, nakarating nga hanggang dito, di ba? Ayan na siya ngayon. The problem is yung balik na yon. That is 900 pips. So, kung maliit ang capital, talagang nawa-wipe out. And then, may sideways, and then biglang dumiretso. And then again, ayun na naman, isa. May konting stop loss hunting dito, ayun. Yung pagbalik na yon, stop loss hunting, tas consolidation pa-end ng... Pero yung consolidation na yan, malalaki yung pips yan. Kaya kung medyo hindi ka makapasok dyan ng maayos, talagang may pagka-posibleng wipeout. So ito ngayon, alam naman natin na long term is bullish. So kung matsyempuhan mo to, ayun, yung sa moving average na yon. Ayan, And then ito na naman, ayan, Ayan, Stop loss hunting na naman yun, Ayun. Pagdating doon sa area na yon. Ito, ayan. So breakout dito, ayan, breakout dito. May konting kanya, May konting consolidation niya, lower time frame, Binalikan niya, pagbalik niya, ayun, may rejection. Ito ngayon, bullish na galaw. So, ideal yan is stop, tape TP na dito. Next swing high ng 1 hour. And then, para hindi ma-expose yung capital nyo, ang gagawin nyo dyan, punta kayo ng lower time frame. 30 minutes, ayan, 15 minutes, sukatin nyo. Tulad yan, ilan na yung inangat? 122. So, pwede nyo na i-adjust ito around 122. Yan. Kasi malaki na yun. Ibig sabihin ngayon, yung price at saka stop loss mo ay ito yung price
So, meron siya ngayong space na 200 pips. Kung lumaro man yan, pababa, 200 pips. Pero kung dumiretso yan, hindi na. Hindi na siya, wag nyo nang hayaan na bumagsak. Okay naman kasi nandun naman yung stop loss. Pero kung umangat yan, magmula doon sa entry, meron kang income na around 357 pips or $35. So, pwedeng mangyari yan, pwedeng hindi. Basta importante lang, protektado yung kapital mo. Kasi, hindi naman sa lahat ng oras tama tayo. No? Hindi rin naman sa lahat ng oras is mali tayo. Maraming beses na tayong nagiging tama. So, doon na natin ginagawa yung risk management natin. And, also, nakabias tayo kay Trading Central. Trading Central is parang, hindi ko matandaan kung 4.7 yata yung sinasabi niya. 4.7 eh. 4.570 pala eh. 4.470. Parang ganun. Basta medyo mataas pa. Parang malayo pa. So, yung layo na yan, sukatin nyo. Tapos, tingnan nyo. Yan. So, 1,430 something pips, ano? So, pwedeng mauuntog muna dito, yan sa next swing high na yan, bago didiretso. So, yun yung pwedeng mangyari. Pero hindi ko sinasabing ito yung talagang mangyayari. So, pwede mong paghandaan yan. You have your stop loss to preserve your capital and then you adjust your TP para naman medyo malaki-laki yung maging income. And, yung huli ko pinakita sa inyo, yung may $400, that was October 7, nung pinasok ko yun. Kaya medyo naging swing trade talaga siya. So, pwede yun, ano, kahit na maliit ang kapital mo. Importante lang naman is, matsyempuhan mo ito, yung, di ba, nag-retrace. Ito yung matsyempuhan mo, yung pinakakon niya. So, tingin sa kaliwa, so, ayun siya. Pwedeng tama, pwedeng mali, pero tumama eh. Kaya kumita. Laging ganun. At least may sinusunod kang plano doon sa ginagawa mong pag-trade or pag-entry. Kesa yung nanguhula ka lang, lalo na kung nasa labas. Okay, good luck and thank you very much. See you tomorrow, no? So, message lang kayo sa mga gusto sumama. Napakalaki ng matututuhan natin sa kanila.